chairman ng gawain ito, no, si Sir Fernando Lagamya. Sa chairman ng H-Ward, si Sir Michael Blanco. At sa ating Vice President ng H-Ward, si Sir Wilfredo Tapek. At ganoon din po ang ating pagbati sa ating pong chairman ng buong Negros, no? Walang iba kundi si Sir Ray Inocencio. At sa mga opisyalis pa po ng mga nandyan, no? Hindi ko na po kayo maisa-isa para makapag paliwanagan pa tayo ng maayos. At binabati ko po pala ng isang congratulations yung matagumpay na panganganak ng ating kapatid ng kasama sa opisyalis, si Madam Shades Mahinay. Madam, Ano pala? at sa mga MC, binabati ko rin ng magandang umaga at maraming salamat kay Sir Rain Jones at kay Madam Aiza Buti. At ngayon sa pamantayan tayo, no? Dito tayo nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Dito po ay wala akong ituturo, bagko sabay-sabay po tayong magtuklas. Sabay-sabay po ba tayo? Dahil na pagdating ko dito, marami yung kabataan Nawala? Biglang umuwi, no? Sabi nga ng ating guro, hindi ako nakapag-meeting kahapon pero hinahanap ata yung mga kabataan din, no? Si nawawala yung mga kabataan. Sa bahay po. Oo, kasi siyempre kabataan na minsan gusto maglibang-libang talaga. Hindi natin masisisi yan. Tayo na lang yung bahala na magsalita. At yun po, no? Sa pamantayan tayo. Ang nakalagay na po sa pamantayan ay kataas-taas ang batas ng Diyos, no? Pamantayan bilang isang taong huwaran. Ano po ang pagkakaintindi natin sa kataas-taas ang batas ng Diyos? Sa kataas-taasan pa lang po. No? Kung sa gobyerno, ano nga po yung pinakamataas sa gobyerno sa Pilipinas? Na batas? Supreme Court? Korte Supremo pala, no? Oo. Yun naman, sa tao naman po yun, no? Yun yung pinakamataas na batas ng tao. Ngayon, nagtayo naman po ng, nagbigay yung Panginoon, hindi pala nagtayo, no? Sorry. Nagbigay po ng mataas din na batas ng Panginoon Diyos, no? Ano po yung mga batas na yun? 7 piraso, no? 7 piraso. At yun nga ay isang pamantayan. Ano po? Maging lahat, doon pa lang po tayo sa pamantayan, bago tayo dumako sa 7 pirasong binigay ng batas sa atin, doon pa lang po tayo sa pamantayan, no? Ang pamantayan ay napakahirap na pong lampasan. No? Sino po ba nakakaintindi dito ng pamantayan? Ano bang ibig sabihin ng bawat isa sa pamantayan dito? No? Dito po wala po tayo dito kinukumpara o ano man, no? Lahat po, sabi ko ako dito kanina, bago mag-umpisa, lahat po tayo dito ay magtutok na sabay-sabay po tayo. At wala po kung ipapaliwanag na kung ano man at may ituturo sa inyo dahil sabay-sabay po tayo. Ano? Payag po ba kayo sabay-sabay? Ayan. Ano po ang pamantayan sa atin, sa pagkakaintindi natin sa bawat isa lang, yung pamantayan lang po? Mag-aral, no? Sukatan? Ano pa? Pamantayan ng sarili, no? Oo. Kumbaga, level yan level ng bawat isa sa atin yan Oo, basihan. Pamantayan, kumbaga, pinapantayan natin kung saan tayo nakakalibil doon, no? Ngayon, kumbaga, yung pamantayan ay isang liberal, no? Liberasyon ng bawat isa. Kung saan ang kakayan natin ay natatagpo doon. Kung sa pangalawa ba tayo ay kaya nang umabot, sa pangatlo ba ay lalagpas, o saktong, sabi nga ito Sir Danny, no, pulpito, sakto sa kumpito. Sa pamantayan na yan, saan tayo mabibilang? Saan tayo pwedeng iwas to? Sa pangatlo, pangalawa, panguna, kumpito. Kumpito, no? Yun lang. Kala ko, saktong-saktong height ng kumpito Kala ko 7-footer na sila, no? Yung pala sa kumpito kung bumagsak, no? Alam niyo po ba, yun nga, sabi natin na pamantayan ay isang sukatan o isang liberasyon ng bawat isa. Kung saan ang kahinaan, saan ang kalakasan, no? Alam niyo, ang
ang 7 batas ko ay para kang nag-apply ng trabaho o para kang nag-aaral. Bakit kaya nasabi na gano'n, no? Paano po kaya nasabi na gano'n? Alam nyo, kahit na hindi po nakakapunta dito, nagkakasakit ako, nagkaroon ng mga kunting pagsubok. Habang din ako, nagpapahinga-pahinga ako minsan sa loob ng bahay, naging aral-aral din po sa sarili ko eh. Alam nyo, yung 7 batas, ito po, sabi ko nga sabay-sabay tayo mag-aral, no? Alam nyo yung 7 batas pala, parang nag-aaral ka, nag-a-apply ka ng trabaho. No? Bakit kaya? Sino ang may tanong? Sino gusto malaman? Kung paano na natin nasabi na parang trabaho o parang na nag-aaral? Homework mo, sir? Assignment, no? Oo. Kaso, tawag to, yung assignment kasi, pwede mo pang, libanan, no? Oo. Kaso ito talagang kailangan mong gampanan once na napasok mo. Ito nga, parang nasabi na para isang trabaho o isang pag-aaral, no? Pagsusulit, sabi nga, homework. Sabi nga sa pampito, sa unang trabaho, sa first day nyo sa trabaho, sino mga nakaranas ng trabaho dito? Halos lahat, no? Kaso halos lahat ayaw tumayo. Ayaw tumaas ng kamay. Halos lahat nakapagtrabaho, ayaw lang magtaas ng kamay. No, halos lahat nakapagtrabaho, nakapag-aral, no? Unang araw sa trabaho, sino hindi nahirapan? Lahat nahirapan, no? Lalo sa mga, yung mga talagang, kumbaga, talagang full-time job talaga, yung talagang trabaho na talagang yung, kumbaga, pinasok, inaplayan mo talaga, kumpanya, mga ganun po ba? First day talaga yan, kumbaga, mga ngapa ka talaga. Baka sabihin nyo naman, ano ba ito si Sir Mil? Pitong pamantayan yung pinag-aaralan natin dito, ba't napunta sa trabaho? No? Dito yung connection kasi yan. Kumbaga, sa first day ng trabaho, napakahirap talaga. Mga ngapa ka, kahit yung mga machine, hindi mo alam kung paano mo paganahin. Di ba? Kahit sa pagdadrive ng sasakyan, pwede mong yan, tulad yan. Hindi mo alam kung saan ka papasok ng primera, segunda, tercera, di ba? Sinong nagtrabaho agad na madali para sa kanya yung trabaho? Genius yun, no? Jimmy Newton. Napanood niyo ba yun? Yung cartoon, yung malaking ulo? Sobrang talino, no? Walang mahirap eh. No? Sa unang pasok sa trabaho, talagang mga kapaka, kailangan mo pa, di ba? Mayroon pang tinatawag na training. Training ka muna kung kaya mo 1 week. Kasi nga walang madali sa trabaho una. Ito yun, yung 7 batas, parang gano'n lang din po. I-apply mo na parang trabaho din sa atin. No? I-apply mo sa sarili na parang trabaho ka. Ang unang-unang i-apply mo agad. Kasi unang nagtatrabaho ka pa lang eh. No? Apply mo yung pampito. Napakahirap talaga kapain. Diba? Napakahirap kapain. Paano ba makuha itong hindi na to? Napakahirap. Para ka nag-ano din. Yung pag-apply kasi natin, yung pamantayan yun eh. Nag-apply ka pa lang. Pumapasok ka pa lang sa pamantayan. Yun nga yung level mo pa lang. Level pa lang po. Kumbaga, level mo pa lang yun eh. Pumasok ka ng pamantayan. Tinitingnan pa lang kung saan posisyon ka nararapat. Kung baga, tulad ng mga ranggo nyo, sino mga dito? PFC. Ha? Nililibel ka pa lang eh kung saan ka narapat hanggang makuha yung kalkulasyon, yung pantayan mo. Kung hanggang saan ka nalilibel. Una, nakapasok ka mamantayan, di ba? Nakapag-submit ka ng mga requirements mo, pasok ka. Ngayon, mga ngapa ka ngayon sa trabaho, pasok ka na sa pamantayan, yung mga ngapa ka sa trabaho mo, pampito. Gampanan mo, pampito. Kailangan mo talaga ng training ka talaga muna. Ngayon, sino nakalagpas sa pampito? Wala pa. Ibig sabihin natin dito, training. Payag. Payag pa lahat dito, training. OJT pa lang yan. Kaso yung mga criminology ngayon, intern pa lang, buhayan eh. Joke lang pa, nakalagdaman, biro lang sa mga criminology natin dyan, mga intern. Saludo kami pa rin sa inyo. Natawag ko. Limawa ka kasi kung baguhan ka pa lang, may baguhan kasi na, baguhan pa lang, nagiging nagiging buhayan eh. No? Baguhan pa lang talagang kumakagat na eh. Diba? So, doon tayo nagiging failure, doon tayo bumabagsak.
Baka sabihin nyo, Sir May, sa trabaho ng food na. Ito po, ina-apply natin to kasi parang nagtatrabaho ka, nag-aaral. Nag-aaral ka. Sinong nag-aaral dito ng grade 1 na kamarunong agad magsulat? Di ba? Kailangan munang kapitan ng kamay. Utay-utay, mabuo ang A, ang litrang A. Tama mali? Hanggang nakatapos, di ba? Hanggang naging grade 6. Nung nag-grade 6, nakamit ang ano? Ano po? Raymond? Medal, di ba? Diploma, di ba? Paano nag-aaral po dito? Ito, halimbawa pag nag-aaral ka, grade 1, pumasok ka grade 1, grade ito, sa pang-pito. Hanggang nakamit mong grade 6, pang-unang bilang ng pitong pamantayan. Di ba? Ang may tamang pagkilala sa Panginoon, sa Diyos, no? Yun lang po magiging diploma mo. Kasi nahubog ka sa pang-pito hanggang packet eh. Hinuhubog ka na eh. Nakalagpas ka sa pagiging training, naging, ano man, kung grade 1 o grade 2 ka, kung sa trabaho man, di ba? Naging server ka o ano ka, naging tagahugas ka ng plato ng una, hanggang naging manager ka, diploma mo na yun. Dito, ganun din po. Ngayon, masasabi ko po lahat na dito, kung baga, sabi ko sa inyo kayo na wala po akong pwedeng ituro sa inyo, kung baga lahat po tayo dito magtuklas. No, sabi ko nga po kanina, lahat tayo dito magtutuklas. Kaya ito po, sinasabi ko sa inyo, no, na ang pang-pito, kung sino man ang makalagpas dyan, pasalamat na talaga. Salamat na po talaga. No? Kaya lahat pala tayo dito, training pala, no? Sama-sama sa training, ah. Kita-kita na lang pag natagumpay na, no? Pero may ano dyan, kumbaga, mayroong talagang lahat naman ng ganyan may, hindi naman daya. Kumbaga, mayroon talagang sagot eh. Hindi naman daya, no? Kumbaga, lahat yan may sagot. Pag nagtrabaho ba kayo, payag ba kayo na habang buhay training? Hindi rin mapayag ang manager na habang buhay training kayo. Sigurado sa isang linggo, training pa rin kayo, kaya bukasan, tanggal ka na. Tama na magiging training, abusador ka na libre pagkain pa. Payag ba kayo habang buhay magiging training? Ba, hindi. Kaya sabi ko nga po, lahat yan may sagot. No? Hindi naman pandaraya. Kumbaga, dumadaan pa rin sa tamang proseso. Diba? Kasi ano yan eh, hindi lang sa pagiging matalino, hindi lang, sabi ng ano eh, ito yung tumatak din sa isipan ko na sinabi sa akin ng panganay namin na kapatid ko, kuya ko. Sa trabaho, hindi mo kailangan na maging malakas ka, hindi mo kailangan maging matalino ka. Basta yung oras na trabaho mo yan, trabahuin mo. Hindi mo kailangan ipakita malakas ka. Hindi mo kailangan ipakita na ano ka, basta yung trabaho mo, dinatrabaho mo, oras ng trabaho mo, dinatrabaho ka, okay. Ginagampanan mo yung ano mo, yung gampanin mo. No? Dito, oras ng pag gampanin talaga, gagampanan mo talaga, makakatakas dito tayo sa pagiging training, no? Hindi takas, mali pala yung term na takas. O parang madaya nga yun Ang sabi kong madaya. Kaya pala tawa-tawa si Sir Tinebro kanina pag sabi kong parang madaya. Kasi may takas pa lang kasunod yun na magaling si Sir Tinebro. Hindi, ano, isang mga pillar na natin. Kaya alam naman akong punti. Hindi ko po pwedeng pagmalaki. Kumbaga sa Tinder, ano pala ako? Parang pangalawang ano pa lang, yung ano to, di ba may first and second grading pa na, ganun pa na, no? Sa Tinder pa na po yan, second grading pa siguro ako dito sa Tinder na to, na nag-aaral tayo para-parehas, no? So, kumbaga, may isang linggo pa lang ako na nagiging training siguro dito, pero kumbaga, dahil nga sa may kakayanan tayo sa pagiging medium nga po, yun parang minsan napapaisip na lang ako na okay na rin siguro ako dito, parang contento na siguro ako dito sa ganitong sitwasyon. Yun ang nagiging failure po na may kaunting kaalaman ay parang halos ayaw ng dagdagan. Yun po yung nagiging failure ng bawat isa. At ang ginagawa po ko doon na talagang may pagkakulangan. Bilang sa akin. Hindi ko pinatutulad sa inyo bilang sa akin po. No? Nagiging isang failure po yun. Dahil sa kaunting kaalaman ko ay ayaw ko masusunod. So yun ang hindi ko po ito sinasabi sa inyo para maging biyahe, ang biyahe nyo, no? Ito po
yung sinasabi ko para ma-list ko kayo ng landas na huwag pong gumaya sa pagka nagkaroon ng kaunting kaalaman ay parang sapat na. No? Dahil kulang pa para malaman natin ang lahat sa ganung kaalaman lang po. Kaya bilang isang training, tayo pare-parehas, sabay-sabay po natin tuklasin kung paano tayo makatakas sa pagiging training, no? Sa gawain na ito. Kung paano tayo makakalagpas, no? Kasi doon pa lang sa ano hindi na po tayo tumatalakay ng ano Hindi pa tayo tumatalakay ng pang-anim, pang-lima, pang-apat na nandiyan sa likuran natin. Sa pang-pito pa lang po, bilang isang trabahador o bilang isang pamagarad, sino ang nakalagpas sa pang-pito bago tayo gumag-graduate? Ngayon, paano tayo mag-graduate? Paano natin makikilala yung pang-panguna? Paano natin makikilala yung panguna na, ganito pala sa grade 6, ganito pala maging manager? Nag-utos-utos na lang. No? Masarap pala maging manager. Utos-utos na lang. Masarap pala maging grade 6, napakapakan mo na lang yung grade 1. Diba? Di ba ganun sa paralan? Pag grade 6 ka na, pag napataan ka ng school ng grade 1, parang ang liit naman ito kasi grade 1 ka lang Grade 6 ka na Ganun pag manager ka na Madaanan mo yung mga, kahit yung mga training, magdadaan mo manager ka Oops! Ano yung nangyari mo? Pupo ka. Diba? Masarap pala doon. No? Pero paano natin malampasan ang pagiging training? Yun yung katanungan na malaki. No? Sino ang kaya masagot ng gano'n? Na sino pong kaya lumagpas sa pang-pito? Wala pa, no? No, hindi ko po ituro kung paano tayo makakalagpas yan. Ngayon sabay-sabay po natin ito kasi kung paano tayo makakalagpas yan. Kasi maging sino pa man, wala talaga. Yun nga po unang-una siguro dyan na gawin talaga yung pagsunod talaga. No? Yung pagsunod talaga kasi hindi ka matututo kung hindi ka susunod Hindi ka matutong magsulat, gumamit ng machine o mag-drive kung hindi ka magpapaturo talaga. Kung hindi ka maniniwala sa trainer talaga. Kung yung kaalaman mo ipilit mong isip-check yun, no? Hindi ka talaga magtatagumpay. No? Kasi kung yung kaalaman mo, isipin mo lang kung pupuntahin mo yung tumuturo, isipin mo ganito lang simple na. Kasi yung kaalaman mo na yun, kung yun ang ipipilit mo sa nagtuturo, na i-apply na gano'n, hindi sana, nagkapalit kayo ng sitwasyon. Ikaw dapat yung nagtuturo, kung tama yun sa'yo simple na naman, nasusundan mo ba? Kung tama lang yung gusto mong mangyari, isa doon sa nagtuturo, dapat pala, ikaw yung nagturo, yung tumuturo sa'yo, yung tinuturo mo. Dapat nagkapalit kayo ng sitwasyon kasi may alam mo pala Mas may alam mo pala kaya hindi ka sumusunod kasi mas may alam ka pala sa tumuturo Dapat nagkapalit kayo ng sitwasyon. Ang tanong, bakit hindi? Sa palagay niyo po, pupunti lang tayo, ayaw niyo pa makapag-isa. Iilan na lang tayo No? Ano sa palagay niyo, bakit hindi kaya nagkapalit? Kung tayo man ay may kaalaman na gusto natin yun ang i-apply sa sarili natin, ba't kaya hindi tayo nagkapalit sa mga nagtuturo ng sitwasyon? Bakit kaya? Nasundan mo ba? Naiintindihan mo ba? Ano daw? Parang nakakatulad ka sa isi mo ng mini, at hindi baka nalilito sa mo ng mini. Kung baga, hindi ka kasi sumusunod Papaliwanag ko ba? Hindi ka kasi sumusunod bilang, halimbawa lang to, bilang isang tagaturo. Halimbawa lang po ito. Halimbawa na tinuruan ko si Sir Fernan na lang. Halimbawa, tinuruan ko si Sir Fernan hindi sumunod kasi may kaalaman siyang kanya. Mas inaptay yung kaalaman niya na kanya kaysa sundin yung tinuro ko. Dapat pala, kung tama yung sinunod mo na sarili mo na alam mo yun ang gawin, dapat pala, ikaw yung nagturo doon sa nagtuturo. Nagis mo ba? Kasi may alam ka pala Bakit nga, ang tanong bakit hindi ikaw yung nagturo kung alam mo pala tama yung ginagawa mo? Na dahil hindi mo sinunod yung nagtuturo. No? Anong dahilan? Maring iba yung dahilan, no? O maring mali yung proseso. No? Maling proseso ng pag-apply lang ng ganung sitwasyon. Ano po? Talagang ito po, mas maganda at talagang mas magiging the best, mas matututo ka kung susunod ka talaga sa nagtuturo. Kasi kung hindi tayo sumunod sa mga nagturo talaga, tulad na natin, hindi pa sa gawain na to sa pag-aaral pa lang. Kung tayo hindi nagsunod sa mga nagturo, hindi tayo natuto magbasa. Hindi tayo natuto magsulat ng pangalan natin. Kaya po, sa mga nagtrabaho,
Kung hindi tayo nagsunod sa mga nagtitraining sa atin nung nagtatrabaho pa lang tayo, hindi tayo matututo ng trabaho na yun. Kaya mas the best pa rin ang way pa rin yung sumunod sa nagtuturo talaga. No? Kasi hindi sinasabi ng mga guro, hindi ako makakarating sa ganitong posisyon kung hindi ko pinagdaanan niyo. No? Ibig sabihin, yung nararating mo ngayon, nararating natin ngayon, wala pa ito sa pinagdaanan natin guro. Kasi wala pa ito sa kulmintingan eh, no? Wala pa sa hindi late eh. Hindi pa tayo nakakapatong dun eh. Hindi pa natin nakukuha. Kahit nga yung pampito, kaya sabi ko nga eh, sa pampito, sino nakakuha nang hindi sinungaling at hindi pa pumataas? May nakakuha? Wala? May nakakuha po? Pag tinanggal yung hindi? May nakakuha wala? Marami. Di ba? So nakakalungkot yung ganyung sitwasyon. Yun yung hindi mawala-wala sa atin eh. No? Kaso sabi nga lang, ano kasi ito rin kasi na pangit na, ano eh, kumbaga iniiwan na salita ng mga nakatanda po sa atin. Kumbaga, pag sinabi na pag ang kahoy daw, matanda na, mahirap na daw ituloy. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo mo ba yan? Agree kayo. Baka joke lang yan, baka di ka sa bahay sa rin, agree kayo. Pagdating natin sa labas, baka sabi niya, Sherman, kala mo, no? Sabi nila, pag matanda na daw kasi yung puno, mahirap na tuloy dyan. Kaya habang bata pa na daw, tinutukuran na yan. Parang mag-ituloy. Tama mali. Hindi naman tayo kahoy. Tama naman tayo. Bakit ko kayo maging kahoy kayo? Hindi, di ba? Kaya hindi po tayo kahoy. Huwag po natin ikaya yung sarili natin sa kahoy. Tao po tayo. No? Hindi na natin kailangan tukuran yung sarili natin para ituloy tayo. May isip ang tao eh. Opo, may isip ang tao eh. Yung kahoy wala sila eh, no? Kaya nga natin tinutukuran eh. Kasi wala ang isip yun eh. Kung saan gustong lumiko, nalilikap talaga yun. Diba? Kaya di ba sa tao, pag saan gusto niyang lumiko, lilikap di ba yun? Hindi. Babait ah. Kaya may ano din po, may kunting kamalian din yung sinasabi ng mga matatanda ano eh, no? Na pag matanda na daw, ang kahoy, mahirap na daw yung ano ito eh. Hindi. Kasi ina-apply nila sa sarili yung pagiging kahoy eh. Hindi ka naman kahoy, ginawa ka nga ng Diyos tao eh. Hindi sana nag-request ka sa Panginoon, nagawin niyo po akong kahoy. Para may ituturo nila ako sa kasakali. Diba? Para hindi mabuhay, no? Yun yung hindi pwede natin i-apply na kaugalian yung gano'n, yung pagka matanda na daw, mahirap na turuan. Hindi po. Nasa pagtsatsaga po yan. No? Hindi sa pagtsatsaga na nagtuturo. Baka sabihin nyo, kasi tinataman din nagtuturo namin eh. Hindi sa tsaga na nagtuturo. Sa tsaga na nagpapaturo. Siyempre, sa tsaga na nagpapaturo talaga din. Kasi alam nyo, mas ginaganahan yung nagtuturo. Siguro masdan nyo. Kahit masamang pakiramdam yan, pag gustong tumuro ng martial art yan, kita nyo yung mukha niya, sobrang aliwalas. Kahit ano naman yung tuturuan naman, sobrang nakabusa ko. Kasi iniisip yung mga kanin, yung bigas sa bahay, ulam sa bahay. Sumulat naman, kaya may sama ng loob. Hindi, may walang ba? Baka yung masaktan na, joke lang yun, joke lang. Bilang matamaan yun, totoo yun. Hindi, joke lang po yan. Yan yung mga failure natin. Kung baga isa-isa lang po natin yung failure po natin. Kung bakit hindi tayo makalis-alis sa pampitong batas o sa pagiging training natin. Diba? Sumusunod naman. May sama ka lang na loob. No? Kung kahit magaling na artist, hindi kaya i-drawing yung mukha eh. Busangot eh. Diba? Eh kasi, opo, isipin mo magawa-gawain tayo. Manalangin tayo, upo. Bago naman upo, kung iniisip, wala ang kanin sa bahay. Kung nahihapon ng tubig ko, wala naman tubig. Eh, paano nga naging banal? Di ba banal nga pinag-uusapan natin dito? Eh, ang iniisip nyo naman yung mga gano'n naman. Eh, di, paano naging banal? Isang failure pa rin po natin yan, na hindi tayo makaalis sa pagiging training. No? Oo, kasi ang masakit pa nito, nakakalamay ka pa ng marami. Diba? Pag may gawain tayo, manalangin tayo. Kasi kapit kamay tayo eh.
magiging maganda sana sitwasyon ng gawain manalangin, eh hindi na rin nadamay na rin ang kaisip mo ng bigas. Baka pati pumasok sa isip ng bigas na nandila. Diba? Nakita na nila yung bigas, may pakpak, naging anghel na. Dahil ka lang sa pag-iisip mo ng hindi ganong, hindi maganda. Ito naman ulit, ang akin nandun, tayo ko lang din naman dun, no? Ano naman yan, ang gawain natin sa pananalangin ay pinakamataas na ang kalating oras. No? Sino nagawa dito isang oras? Meron din yung mga kabataan noon. Kaso sa sobrang na rin yung kabataan, nawala na rin. No? Wala pong lumampas dito ng isang oras ng halos spiritual zero ng pananalangin ng isang oras. Halos pinakamatagal na natin yun dito, kalating oras po. Sa kalating oras, hindi man ang magawa na hindi isipin mo na yung bigas sa tubig. Gaano ka baluktot yung kahoy niya? Palagay nyo, makakagawin hindi. Kahit ako maestra, so 1 to 10, rate ko doon, piso Isipin mo nag-aral ka, iniisip mo yung baon mo lang. Hindi ka nag-iisip kung ano ipasok mo sa utak mo, di ba? Yun yung mga failure natin eh. Doon tayo mababagsak. Yun ang nagiging mali natin eh. Tapos ngayon magtatanong, saan na yung gawain doon na kaya magligtas ng isang bayan Pilipino? Yung mga nagtatanong, yung mga naglabas dito, nasaan yung mga gawain na nilalakad nila na kaya lumigtas na isang sa bayan ng Pilipino, ng buong mundo daw? Hindi mo nga malagpasan yung pagiging feeling dito sa gawain. Maghanap ka pa ng magligtas sa buong mundo. Nagtanong pa. May lakas pa kasi ng loob na magtanong. Ang hindi niya naisip kung natanong niya yung sarili niya na na-apply ko na ba yung pagiging hindi sinungaling at hindi mapaging mataas. No? Hindi niya muna naisip na tanongin yung sarili niya kung nakalagpas ba siya sa pagiging cleaning. Kung nakalagpas ba siya sa pagiging kinder. No? Doon tayo nagiging failure eh. Hindi na natin tinatalakay. Ano pa lang po tayo? Pang 7 pa lang po tayo Hindi pa tayo tumatalakay sa pan 5, pang 6, pang 4. Wala pa po. Pang 7 pa lang tayo. Bagsak na lahat. No? Kaya gano'n na lang din po kung magsalita minsan ng ating guro. Kasi kumbaga yung hirap sa pagtuturo. No? Maging ako, hindi po ako accepted dyan. Damay-damay po tayo. Sabi ko nga po sa inyo kaya bago ko nagsalita. Hindi po ako magtutulong dito sa inyo sa harapan bagkus na lahat po dito tayo sabay-sabay na magtuklas. No? Nagtuklas po ba lahat? Kung ano yung mga sinabi ko kanina? Wala naman eh. Ang naisip niyo lang yung bigas eh. Alam niyo, paras-paras tayo sabay-sabay tayo dyan na nag-iisip ng ganyan kasi material yan eh. Kumbaga, hindi pwedeng mabuhay yung spiritual na nang walang material. Hindi rin pwede mabuhay yung material nang walang spiritual. No? Hindi pwedeng yung tibangan na, yung gano'n, yung gapas, yung balanse. No? Hindi pwedeng lamang yung sa kabila, hindi pwedeng lamang dito sa kabila. Bigyan natin pahalaga yung spiritual pa rin. Huwag natin kalimutan yung material. Ganun lang po, balanse ang buhay. Hindi po kailangan may lumamang. No, hindi kailangan may mas mataas para maiwasan natin ang pagiging failure sa pagiging training natin. No? Kung meron man lumampas sa pagiging training, talagang saludo po. No? Dahil sa tagal na po na nagsisimula tayo dito, once kasi naladapa ang isa, babalik sa training talagang lahat. Parang nagtuturo ng martial art, isang mali ng hakbang, damay lahat. No? Hello po. Ng umaga. Magtanay na mo ba? Mamaya po madam. Yan ba yun madam? Isang pilyo natin yung madam eh. Wala kong advance eh. Hindi, meron lang pa. Ito yan po yan. Hindi po yan pagtutuwid ng lahat kundi ito po ay atin po pinagbubulay-bulayan dito kung paano tayo makakali sa ganung kasulkuyan. At yung pong pampito na yan. Once na nakalagpas ka dyan, susunod mo na dyan yung pinakamadali na yan. Kasi kung sabi ko nga po, parang nag-aaral ka lang dyan. Once na nakalagpas ka pagiging kinder, grade 1 ang kasunod. Ang grade 1, marunong na magsulat. Marunong na magbasa, po? Sino hindi naniniwala? Sino hindi naniniwala na marunong na magsulat at magbasa ang grade 1? Lahat naman sila naniniwala, no? Nakapatong kayo ng grade 1. At pag nakalagpas ka ng grade 2, kaya mo nang magsagot ng homework, sabi nga ni Sir,
Nerdo, no? Kaya mo na magsagot ng homework. Kasi sa grade 1, magtatanong ka pa yan eh. Simple lang ang homework ng grade 1 ha. Ba, ang kasunod, ta. Tatanong mo pa sa mama, ma, ano ang kasunod ng ba? Ta. Bata. Tatanong mo pa yan, grade 1 eh. Grade 2, kaya mo na sumagot yan. Grade 3, kaya mo nang gumawa yan. Grade 4, kaya mo na magsulat. No? Grade 5, maalam na yan. Kaya na magturo yan. Grade 6, kaya na magsulat sa blackboard. Kaya na magpaliwanag. No? Yun yung grade 6, pang-una. Pang-unang bilang po natin na nandyan sa harapan. May tamang pagkakilala sa Diyos. No? Kung baga kilala mo na yung teacher, kilala mo na sarili mo, alam mo na kung ano kapasidad mo. Tama mali? Diba? Kilala mo na sarili mo, kaya mo na magsulit, kaya mo na magpaliwanag, kilala mo na sarili mo. Kilala mo na guro mo. Kaya nagkakaroon ng diploma. Diba? Yun yung pagkilala natin sa Panginoon. Isang diploma yun. Isang requirement yun eh. Diba? Ang diploma. Isang diploma po yun. Ang matuklasin natin ang tamang pagkilala sa Panginoon. Isang diploma ng lahat yun. Ngayon, sino na may diploma dito? Hindi, sa pag-aaral po. Sa pag-aaral po, tanong mo? No, nahuli na yung pag-aaral. No, lahat tayo dito wala pang diploma. Pagdating sa pagkilala sa Panginoon. May diploma tayo sa pagiging material. Sa pag-aaral, sa trabaho, lahat siguro may COE na. Certificate of Employment. Pero sa Panginoon Diyos, wala pa tayo kahit isa na pinanghawakan na tayo ba ay nagtapos sa Kanya. Ano po? Lahat mo ba ay nagtapos na sa Panginoon? Hindi pa po, no? Tamang basa lang muna tayo, tamang tuklas lang, tamang hinala. Ano po? Pero yung tamang pagkilala, wala. No? Yung po ang ano natin, isa pong nakikita ko dyan na failure lang, no? Para sa atin itong lahat, hindi po sa iisang tao, no? Maging kahit sino dito damay, kahit mga namumuno, malalaking sanga o sino pa man, no? Kahit maging mataas ka pa man na opisyalis dito, damay po sa lahat. Sa pagiging failure na yan, yung pagsunod talaga walang-wala. Sa school may batas, pag alas 8 late, squat talaga, no? Normal ang parusa. Normal po ang disiplina. Kaya yung tandaan nyo palagi, no? Kung mayroon mang nagsasuffer dito, kung mayroon mang naghihinga dito, huwag nyo kisisi sa gawain. Yun yung mga ano eh, yun yung mga nagiging sakit ng tao eh, pag naalis dito sa gawain, sinisisi yung gawain. Umirap kami dahil sa gawain. Hindi po, walang ginagawang gawain sa inyo. Ang ginagawa lang po ng gawain sa inyo, ang ituwid tayo pare-parehas. No? Ngayon, yung pagtutuwid na yon, yun ang ginagawa niyong rason para masisi niyo yung gawain. Kala niyo yung pagtutuwid kasi nasa alam niyo tama na tinutuwid pa rin kayo, kala niyo kasi mali. Kaya sinisisi niyo yung gawain. No? Yun po yung isang failure natin yan, yung pagsunod lang po. Walang masama kung sumunod. Sabi nga, duty before anything else. No? Kaya, ugalayin muna natin ang magsunod bagong reklamo. Hindi pa nga natin nakikita yung kahinanat ng pagsunod natin, nauna pang reklamo. Advance ka na yung mag-isip, di ba madam? Mamaya tanghali na eh. Advance ang pag-isip ng tao eh. Hindi pa nahakbang, kita na yung kalalabasan. Talo yan. Sisimula pa lang ang laban, talo yan. No? Malaki yung kalaban, maliit siya eh. Yun yung nagiging failure natin dito sa pampitong batas. Kaya lahat walang makasabay. No? Kaya sabi na, na nai-apply nyo sa sarili yung pagiging ganito, pagiging ganon. Hindi, wala po. Dahil kung tunay yung nai-apply yan, maalis nyo agad ang una eh. Pampito eh. Kung tunay yung nai-apply yung pagpapatawad, kung tunay yung na-apply yung tunay na pagmamahal, naalis nyo yung unang-una talaga, pampito. Yung hindi mapagmataas at hindi sinungaling. No? Kasi bawat binibitawan natin salita dito, may kaakibat po na pagsisinungaling yan. Tama mali? Sa 3 litra o 4 na litra kasunod yan, kasinungalingan na. No? Ngayon, tayo ba kayo kinder lang tayo palagi? Alisin po natin yan. No? Kaya ako, iniiwasan ko pong lumabas, makipaghalubilo, makipagpintuhan. Oo.
Kasi ayaw ko pong magkamali. Ayaw ko pong makitaan ako ng butas. Pero may nakikita pa rin butas. No? Isang kumpon na dito eh. No, isang pamilya natin yan dito eh. Kaya kita makalisalis sa pagiging training na. Naghihilahan tayo eh. Sabi nga, utak na lang ka. Makakit yung isang talangka. Hila na naman sa pababa. Di ba? Alam niyo ba yung talangka? Baka hindi po. Baka upo lang kayo. Alam niyo yung talangka? Kalas-kalas? Kalas-kalas po eh. O? Kalampay. Kalampay? O, yung mga sipit? Yung maliit na alimango? Baka maging utak na lang kalaw eh. Iwasan din po natin yan. Kaya na, kumbaga, yun lang yung, sorry po. Kumbaga, yun lang yung magiging failure kasi natin. Iniwasan natin yung failure dito. Kasi yung pagpuna ng bawat isa, failure talaga yan. Yun yung utak na lang ka talaga. Yung pagbato ng bunga ng isa, ikakasira din po natin yan. Hindi tayo makakali sa pagiging training talaga. Hindi tayo makakali sa pagiging kinder talaga. Hindi tayo makakatanggap ng diploma. No? Walang makakawa ng diploma. Diploma ng tao meron, pero diploma sa Panginoon wala. No po? Iwasan natin, no? Yun lang naman po yung ano ko doon. Hindi na ako tatalakay ng pang-anim o ano kasi kumbaga doon pa lang po sa pang-pito talagang sa pagtatrabaho natin i-apply yan o sa pag-aaral wala pong makapase sa pang-pito. Kasi bawal, sabi ko nga po kanina, sa pang-apat o pang-limang salita, ang kasunod yan kasinungalingan na. Kung lalampas pa dyan, magsampo pa yan, ang kasunod yan, mapagmataas na po. No? Kaya tandaan nyo lang po palagi, wala pong masama na magtuklas at sumunod. Hindi po nakakasama ang pagsunod, lalo alam nyo rin po ikakabuti. Kung alam nyo pong ikakabuti ng bawat isa, pulutin. Pag alam nyo pong ikakasama ng bawat isa, itapon. Simple lang, ang samahan natin dito sa compound, simple lang po. Ang nakita mo lang. Ang narinig mo lang. Huwag mo nang ilabas. No? Para maiwasan po natin yung pagiging talangka. Maiwasan po natin yung pagkalagas ng bunga. Ano po? At yun lang. Ano po? At nais ko pa rin pasalamatan ng Panginoon. No? Sa Diyos pa rin po papuri. Palakpakan po natin. Sa mga lahat po ng mga nandito, binabati po kayo ng isang magandang umaga. At tawagan po, no? Panawagan ko lang sa mga kabataan, baka pwede kayong bumalik dito kasi hindi pa po tayo nangangalati sa ating pag-aaral ng gawain ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po Sir Romel Pigan sa iyong napakagandang pagpaliwanag at napakalinaw na mga mensahe sa para sa bawat isa. Nawa ayon ay mga kabutihan na tumanim sa ating mga puso at isipan na magamat ay tayo'y nag-aaral at sa tuwing Sabado naman ay ma-apply natin sa sarili natin kung gaano ang pamantayan. At sa muli po, palakpa po natin si Romel Pigan.